Magandang araw po sa inyo, Ma'am Rain. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Alona. Isa po akong taga-subaybay ng channel ninyo at matagal ko nang gustong ikwento to. Kaso, natatakot lang ako na hindi paniwalaan. Pero ngayon, sa dami ng kwentong naririnig ko sa inyo, parang napanatag na rin ang loob ko na ibahagi ang karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung dapat bang ikatuwa o katakutan. Lumaki po ako sa isang maliit na baryo sa Antique. Isang lugar na maraming kasabihan tungkol sa mga engkanto, nuno sa punso, at mga nilalang na hindi natin lubusang nauunawaan. Bata pa lang ako, madalas nang ipagbili ni Lola na, "Huwag mong pagmasdan ng matagal ang punong balete. At kung may narinig kang tinig na tumatawag sa'yo, huwag mong sundin kahit anong mangyari." Pero gaya ng maraming bata, hindi ko ganong pinansin yun noon. Hanggang sa ako na mismo ang nakaranas. Ilang taon na ang lumipas mula nung mamatay si Lola. Naiwan kaming 5 sa pamilya. Sina Mama at Papa at ang 2 kong nakababatang kapatid. Ako po ang panganay. Kung tutuusin, wala naman po akong ambisyon na bongga. Ang gusto ko lang talaga, makaraos kami araw-araw. Pero parang kahit anong sikap, laging kulang. Si Papa, dati siyang construction worker sa Iloilo. Pero matapos siyang atakihin sa puso 2 taon na ang nakakaraan, halos hindi na siya makakilos. Si Mama naman, tumigil sa paglalaba dahil sa rayuma. Kaya ako na lang talaga ang naging tagapagtaguyod. Pumapasok ako ng ilang araw sa eskwelahan. Pero karamihan ng oras ko ay ginugugol ko sa paggawa ng uling. Namumulot ng tuyong kahoy sa bundok, nag-aayos ng pugon, at nagbabalot para ibenta sa palengke kinabukasan. Kung minsan, isang sako lang ang kita ko sa isang buong araw. Noong gabi ng kwentong to, pagod na pagod ako. Wala pa akong sapat na kahoy para sa uling sa susunod na linggo. Kaya kahit madilim na at pababa na ang buwan, nagsuot ako ng jacket. Kinuha ang sako at flashlight at tumungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Yung bahagi na sabi ng matatanda na dapat ay iwasan kapag palubog na ang araw. Hindi ko alam kung ano humila sa akin nun. Parang merong nagsasabi sa isip ko na doon ka dumaan sa kanan. Tumingin ako sa paligid. Ang tahimik. Wala ring tao. Iniisip ko nga nun na baka pagod lang talaga ako at taga-hallucinate. Pero sumunod pa rin ako sa sinabi ng isipan ko. Dahil sa kakaibang pakiramdam, parang tinatawag ako. Habang mas lumalalim ako sa kakahuyan, napansin kong hindi na ako pamilyar sa mga daan. May mga bulaklak na hindi ko pa nakita dati. At ang hangin, sobrang lamig kahit tag-init. Hanggang sa narating ko ang isang maliit na clearing sa gitna ng mga puno. At doon, nakita ko siya. Sa ilalim ng sinag ng buwan, nakatayo siya roon. Matangkad, maputi ang balat na parang marmol, mahaba ang buhok na pilit tinatangay ng hangin kahit wala namang hangin sa paligid. At ang mga mata niya, asul. Pero hindi asul na tulad ng dagat. Asul iyon na parang liwanag ng kidlat. Parang hindi siya tao. Napako ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. "Huwag kang matakot, Alona." Aniya. Napasinghap ako. Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Nanginginig kong tanong. Ngumiti siya. Banayad ngunit may kakaibang aura. "Matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi ko alam kung tatakbo ako o mananatili. Pero may kung anong lakas na pumipigil sa akin." Lumapit siya ng konti. Hindi siya lumalakad. Parang dumudulas lang siya sa lupa at walang tunog. "Pagod ka na ba sa kahirapan?" Tanong niya.
Walang emosyon ng boses pero ramdam ko ang bigat. Hindi ako nakasagot. Inilabas niya mula sa kanyang palad ang isang dahon. Hindi ordinaryong dahon. Malaki yon, luntian, at may kumikislap na gintong gilid. Bukas ng hating gabi, bumalik ka rito. Bitbitin mo ang dahon na to. At kapag tinanggap mo ang aking alok, magbabago ang kapalaran mo. Anong klaseng alok? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at unti-unting naglaho sa dilim. Hindi siya lumakad. Hindi rin siya kumurap. Basta na lang, nawala. Kasabay ng kanyang pagkawala, parang bumalik ang natural na ingay ng kagubatan. Kuliglig, hangin, at mga huni ng ibon. Pag-uwi ko, hindi ako makatulog. Nakapatong lang sa ibabaw ng mesa ang dahon. Kumukutitap ito sa ilalim ng ilaw ng gasera, na para bang nanunuya. Totoo ba yun? Tao ba talaga yun? O baka nananaginip lang ako? Pero ang alam ko lang, sa dami ng gabi kong pinuyat sa kakaisip kung paano kami makakaraos, ito ang unang gabi na napuno ako ng isang uri ng takot. Takot na baka ito na ang kasagutan at hindi ko pa rin alam kung handa akong tanggapin ito. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Habang nakahiga ako sa banig namin, pinagmamasdan ko lang ang kisame ng aming barong-barong. Pilit iniisip kung panaginip ba ang lahat ng nangyari sa akin sa gubat. Pero ang problema, hindi ko makumbinse ang sarili ko na katang-isip lang yon. Dahil nandito sa tabi ko, ang dahon. Hindi ito nalanta. Kahit wala sa tubig o paso, parang mas lalong naging buhay. At bawat kisap ng ilaw ng gasera, sumasalamin sa ginintoang gilid nito, na parang inaakit akong hawakan. Hinawakan ko nga. At sa tuwing hawak ko siya, may malamig na pakiramdam na gumagapang sa braso ko. Parang humihinga ang dahon. Bukas ng hating gabi, bumalik ka. Paulit-ulit sa isipan ko ang sinabi ng nilalang na yon. Kinabukasan, balik sa karaniwang buhay. Wala pa rin kaming ulam. Sina Papa, nilalagnat na naman. Si Mama, halatang pinipilit lang ang katawan para makapaglaba kahit alam kong masakit na ang tuhod niya. Nagpunta ako sa tindahan para umutang ng bigas. Alona, 1 linggo ka nang hindi nakakabayad sabi ni Ate Norma. Mahinahon pero may bigat sa boses. Pasensya na po ate. Bukas po siguro may makukuha na po ako. Pangako po pag meron na po ako, magbabayad po ako agad. Sabi ko, kahit hindi ko rin alam kung saan ako aasa. Pagbalik ko sa bahay, tinakpan ko ng kumot ang mukha ko habang humihikbi. Para akong nilulunod sa dami ng problema. Sa isip-isip ko, kung may paraan lang, kahit anong kapalit, tatanggapin ko na. At doon ko ulit naalala yung nilalang. 11:00 ng gabi, tahimik na tahimik ang paligid. Habang natutulog ang buong pamilya ko, dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Bitbit ang dahon at lamparang degas. Naglakad ako patungo sa gubat, sa parehong daan na tinahak ko noong isang gabi. Hindi ko alam kung tama ba tong ginagawa ko. Pero parang may humihila sa akin. Parang hindi ko na desisyon. Parang itinakda. Pagdating ko sa clearing, naroon na agad siya. Hindi ko narinig ang pagdating niya. Pero para bang alam niya na darating ako. Akala ko hindi ka na babalik. Aniya, nilakasan ko ang loob ko. Ano bang ibig mong sabihin nung isang gabi? Anong klaseng alok yun? Lumapit siya. Mas malapit na ngayon. Kita ko na ang detalye ng kanyang mukha. Wala siyang bahid ng dumi o pawis. Ang balat niya,
Parang hindi gawa sa laman kundi sa liwanag. Tulad ng sabi ko, malumanay niyang wika. Isang halik lang, at ang kapalaran mong kinatatakutan ay magiging kapalaran na kaiinggitan ng marami. Isang halik? Ulit ko, hindi makapaniwala. Yun lang? Yun lang. Pero hindi mo ako maaaring hanapin muli pagkatapos. Hindi mo rin pwedeng ikwento ang halik na to habang hindi pa tapos ang iyong gantimpala. Kapag nilabag mo ang kasunduan, may kabayaran. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung fantasy ba to o bangungot. Pero ang utak ko, bumalik sa bahay. Sa kanin na sinasabaw sa asin. Sa lamig ng gabi na wala kaming kumot. Sa paghikbi ni Mama habang pinupunasan ang pawis ni Papa. Ito na ba ang sagot? Isang halik? Kapalit ng kayamanan? Bakit ako? Tanong ko sa kanya. Bakit ako ang pinili mo? Ngumiti si Elian na hindi ko alam kung paano ko nalaman ang pangalan. Hindi lahat ng taong mahirap ay mabait. Hindi lahat ng naghihirap ay karapat-dapat. Pero ikaw, Alona, matapang ka at hindi mo ginamit ang pagkadukha mo para saktan ng iba. Kaya ikaw ang pinili ko. Tila may init na umakyat sa dibdib ko. Sa dami ng taong nanlait, ng maliit. Ngayon lang may nagsabi ng ganun sa akin. Pero paano ko malalaman na totoo to? Ito ang mundo ko. Aniya, habang iniangat ang kamay niya. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong paligid. Ang mga puno ay tila nagkakaroon ng sarili nilang huni. Ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin at ang lupa, kumikislap na parang binudburan ng alikabok ng bituin. Tumigil siya sa tapat ko. Handa ka na ba? Hindi ako agad nakasagot. Parang bumigat ang dibdib ko. Pero unti-unti, tumango ako. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Napapikit ako. Hindi dahil sa kilig, pero dahil sa takot at pagtanggap. At sa mismong pagdikit ng kanyang labi sa labi ko, may malamig na hangin na dumaan sa pagitan naming dalawa. Isang iglap lang ang lahat. Pero ang pakiramdam, parang sinisip-sip ang kaluluwa ko. May sumabog sa tenga ko. Parang tunog ng dagat. Kulog at bulong ng daan-daang tinig sa isang sabay-sabay na huni. Nang magmulat ako, wala na siya. Nasa gitna pa rin ako ng gubat. Tahimik. Madilim. Pero ang puso ko, parang hindi na ako si Alona na kahapon lang ay umiiyak sa utang. Bitbit ko pa rin ang lampara. Pero sa loob-loob ko, alam kong may binago na sa akin. At sa palad ko, isang bagong dahon. Kulay ginto. At sa likod nito, nakasulat sa hindi ko maintindihang wika. Umuwi ako na parang wala sa sarili. Pero alam ko na ito na ang simula ng pagbabagong hiniling ko. Kahit ang kapalit ay hindi ko pa lubusang naiintindihan. Hindi ako agad nakatulog pagbalik ko mula sa kagubatan. Hindi dahil sa kaba o takot, kundi dahil sa kaba na hindi ko maipaliwanag. Para akong nasobrahan sa kape pero wala naman akong ininom. Ang dibdib ko, mabilis ang pintig. Ang katawan ko, nanlalambot pero gising na gising. Pagpasok ko sa bahay, tahimik pa rin. Naroon pa rin ang marupok naming lampara, ang kalderong walang laman, at ang bunton ng labahin ni Mama sa gilid. Lahat ay parang normal. Pero ang buong pagkatao ko, ramdam kong hindi na. Pilit kong pinikit ang mga mata ko. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa gitna ng dilim ng gabi at gutom ng bituka,
Nakaramdam ako ng kakaibang pag-asa. Pagmulat ng mga mata ko kinaumagahan, halos mapatili si Mama. "Alona! Diyos ko't Maria, anong meron dito?" Dali-dali akong bumangon mula sa banig. Hindi pa man ako ganap na mulat, bumulaga agad sa akin ang liwanag. Liwanag ng ginto. Sa sahig, may 3 kahon. Hindi ko alam kung paano napunta roon pero lahat yon ay puno ng makikintab na alahas, mamahaling kwintas, hikaw, bracelets, singsing. Lahat mukhang hindi lang mamahalin, kundi parang wala sa mundong to. Sa gilid pa, may papel na parang gawa sa balat ng hayop, na may sulat na hindi ko mabasa. Sumilip si Papa, nakahawak pa sa dibdib. "Anak, saan mo nakuha to?" Hindi ako agad nakasagot. Napatitig lang ako sa kahon. Hindi ko masabi ang totoo. Hindi ko rin kayang magsinungaling. Ang tanging nasabi ko lang, "Mama, Pa, may tumulong po sa atin." Sa loob lang ng 1 linggo, ang buhay namin ay nagbago sa paraang hindi ko pa rin maipaliwanag. Sa tulong ng ginto, nakabili kami ng gamot ni Papa. Dinala siya sa ospital sa bayan at sinabihang nakalampas na raw siya sa panganib. Si Mama, pinahinto na namin sa paglalaba. Binilhan siya ng electric fan, bagong salamin, at bagong duster. Ang mga kapatid ko, sa wakas, nakapag-enroll na sa private school. At ako, para akong biglang naging taong pinapansin. Yung dati kong mga kaklase na hindi man ako pinapansin sa daan, bigla na lang bumabate. "Alona, ang ganda mo pala. Ang puti mo na ngayon ah." Sabi nila, pumuti raw ako. Kumintab daw ang buhok ko. Parang lumalabas ang liwanag sa balat ko kapag natatamaan ng araw. Pero ang hindi nila alam, hindi lang ang itsura ko ang nagbago. Magmula noon, may mga bagay na hindi ko na maikipit balikat. Gabi-gabi, bago ako makatulog, naririnig ko ang banayad na pagsitsit mula sa bintana. Para bang may hangin na may kasamang bulong. Minsan naman, paggising ko sa madaling araw, bukas na ang pintuan kahit sigurado akong isinara ko ito. Isang gabi, habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin, may nakita akong aninong dumaan sa likod ko. Mabilis, tahimik, parang humihinga sa likod ng batok ko. Tumingin ako agad sa likuran. Wala. Pero ang amoy, naamoy ko ang parehong amoy ng kagubatan. Mabango, malamig, basa. Katulad ng gabing, hinalikan ako ni Elian. Hindi lang sa panlabas na may pagbabago. Pakiramdam ko, nagiging iba ako. Kapag lumalakad ako sa palengke, ang mga pusa ay sumasabay sa akin. Minsan, kahit yung aso ni Mang Teban, dating nangangagat, ay tumatahimik lang at sumusunod sa tabi ko. Minsan, habang naglalakad ako sa kakahuyan, napansin ko ang mga halaman sa gilid. Parang yumuyo ko. Para bang kinikilala ako. Parang tinatanggap ako. Hindi na ako normal na tao. Alam ko na. Pero sa halip na matakot, naging maingat lang ako. Bawal akong magkwento. Bawal akong magtanong. Bawal ko siyang hanapin. Yun ang kasunduan. Isang araw, pumunta ako sa bayan para bumili ng bagong damit para kay Mama. Sa gilid ng plaza, may isang matandang babae na kilala sa lugar bilang albularyo. Si Nanang Merced. Pagdaan ko sa tapat niya, tumitig siya sa akin. Hindi ako makakalimot sa sinabi niya. "Alona, may nakatali sa iyo. Hindi kita kinukutya. Pero may nilalang na hindi tao ang may hawak sa iyo ngayon." "Po?" Tanong ko, nanlalamig.
Kung sino man siya, nagbigay siya ng kayamanan. Pero alam mong lahat ng regalo ay may sukle. Tinitigan ko siya. Hindi siya takot. Hindi rin siya galit. Pero ramdam ko na alam niya. Kapag dumating ang oras na tumawag siya ulit, huwag kang magkunwaring hindi mo alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ako pag uwi. Hindi dahil malamig, kundi dahil sa isang simpleng katotohanan na pilit kong tinatago sa sarili ko. Hindi ito basta gantimpala, isa itong kasunduan. At ang gantimpala ay laging may hangganan. Ma'am Rain, dumaan po ang mga buwan. At gaya ng sinabi ko sa'yo, nagbago ang lahat sa buhay namin. May maliit na pwesto na si Mama sa harap ng bahay. Nagbebenta ng merienda. Si Papa, kahit hindi na bumalik sa trabaho, ay mas masigla na. Ang dalawang kapatid ko, laging may baon at bagong gamit sa eskwelahan. At ako, unti-unti nang nakikilala sa barangay bilang Alona na biglang sinuwerte. Pero kahit na maraming nagsasabi sa akin na ako raw ay pinagpala, may parte sa akin na hindi matahimik. Parang may kulang. Parang may nakabitin. At sa bawat gabi na lumilipas, lalong lumalakas ang pagnanais kong hanapin siya. Hindi ko inakala na ang simpleng halik na yon, na ilang segundo lang sa kagubatan, ay magiging naman ng isip ko gabi-gabi. Kapag nakahiga na ako sa kama, ang mukha ni Elian ang pumapasok sa isip ko. Yung mata niyang asul na parang liwanag ng buwan. Yung tinig niyang walang damdamin, pero ramdam mong malalim. At higit sa lahat, ang halik niya. Malamig, ngunit buhay na buhay. Hanggang sa hindi ko na mapigilan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng bahay at nagkakape, tinanong ko ang sarili ko, bakit nga ba hindi ko siya pwedeng hanapin? Kaya naman, kinabukasan, matapos kong dalhin ang mga kapatid ko sa paaralan, hindi na ako umuwi agad. Sa halip, dumiretso ako sa kagubatan. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ko. Na baka may makita ulit ako? Baka may maramdaman? Baka may kasagutan? Dinala ko ang lampara. Kahit tirik ang araw, dinala ko rin ang lumang dahon na ibinigay niya noon. Kahit medyo kupas na ang kislap nito. Pagkarating ko sa clearing, tumayo ako sa gitna. Tahimik. Wala kahit isang ihip ng hangin. Tinawag ko siya. Elian? Walang tugon. Elian, nandito ako. Hindi pa tapos to, di ba? Ngunit, wala pa ring lumitaw. Ilang minuto akong naghintay. Hanggang sa unti-unti, ang liwanag ng paligid ay nawala. Nagsimulang dumilim ang kalangitan. Kahit umaga pa lang. Biglang lumakas ang hangin. Pumutok ang lampara sa kamay ko. At bago pa ako makatakbo, may humigop sa akin pababa sa lupa. Parang nahulog ako sa bangin. Walang dulo, walang ingay, walang liwanag. Pagdilat ng mga mata ko, nasa isang lugar ako na hindi ko maipaliwanag. Parang gubat, pero gawa sa kristal. Ang puno, asul. Ang hangin ay mabigat. Ang lupa ay kumikislap. At doon ko siya muling nakita. Si Elian. Hindi siya ngumiti. Hindi na rin siya mapayapa. Nakasuot siya ng itim. At ang mga mata niya, hindi na lang asul. May pula na sa gilid. Hindi ko alam kung galit ba siya o malungkot. Bakit mo ako hinahanap? Tanong niya, malamig, matigas. Dahil hindi ko maintindihan. Gusto kong malaman kung
bakit ako ang pinili mo? Kung bakit sa kabila ng lahat, parang nakakaramdam ako na may kulang. Sagot ko habang lumuluha na hindi ko maipaliwanag. Umiling siya. Alona, binigay ko na ang hinihiling mo. At sinabi ko na noon pa na huwag mo akong hahanapin. Ang kapalit ng gantimpala ay ang pagtanggap, hindi pagtatanong. Hindi ko alam kung totoo bang nangyari yun o panaginip lang. Basta pagdilat ko, nasa bahay na ako, nakahiga sa kama. Pero ang kakaiba, may sugat ako sa braso. Malalim. At sa loob ng sugat, may nakaukit na parang simbolo. Mga linya at hugis na hindi ko alam ang ibig sabihin. Tinanong ako ni Mama kinabukasan. Saan mo nakuha yung sugat na yan, anak? Sabi ko, nahulog lang po sa bangin. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi yun ang totoo. Sa mga sumunod na mga araw, hindi na ako muling bumalik sa kagubatan. Natakot ako. Kasi ang totoo, hindi ako pinagbawalan hanapin siya para lang sa proteksyon niya. Pinagbawalan ako para sa proteksyon ko. Napansin ko rin, habang lumilipas ang mga araw, may binabawi sa akin ng kapangyarihan. Yung mga pusa, hindi na sila lumalapit. Yung balat ko, unti-unting bumabalik sa dati. Yung ginto sa kahon, unti-unting nawawala. Hanggang sa isang araw, pagising ko, wala na ang mga kahon. Walang alahas, wala ni isang bakas. Pero hindi ko sinisisi si Elian. Kasi ako ang lumabag. Ma'am Rain, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan tong huling bahagi ng kwento ko. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ko na siya muling nakita mula noong huling paglabag ko. Matapos ang panaginip o ang mahika o kung ano man yon, bumalik sa dati ang lahat. Parang muling binura ng mundo ang lahat ng milagro na minsang dumaan sa buhay ko. Pero ang hindi nawala ay ang aral. Noong una, umiyak ako gabi-gabi. Hindi dahil sa nawala ang mga alahas o ginto, kundi dahil naramdaman kong binigo ko si Elian. Binigyan na niya ako ng isang bagay na higit pa sa kayamanan, pagkakataon. At sa kagustuhan kong higit pa, nilabag ko ang usapan namin. Pero imbis na tuluyang sumuko, ginawa ko ang hindi ko akalaing magagawa ko. Pagtanggap. Nagbalik ako sa pagbebenta ng uling. Hindi tulad dati pero para lang may kita kahit konti. Maya't maya, tinutulungan ko na rin si Mama sa pagtitinda ng turon at banana Q sa harap ng bahay. Ang dalawang kapatid ko, kahit lumipat ulit sa public school, ay mas masigasig pa sa pag-aaral. Si Papa, bagamat hindi na gaya ng dati, ay mas naging masayahin. At ako, mas naging tahimik, mas naging mapagmasid, mas naging maingat sa mga hinihiling ko. Lumipas ang 2 taon, sa tulong ng maliit na ipon at konting tulong mula sa ilang kakilala sa bayan, nakapagsimula ako ng maliit na reading center para sa mga batang mahihirap sa amin. Tinawag ko tong Bahay Liwanag. Sa simula, mga 3 lang ang pumupunta araw-araw. Hanggang sa unti-unti, dumami. May mga batang hindi marunong bumasa ng pangalan nila. Pero ngayon, kaya nang magkwento ng sariling karanasan. May mga batang umiiyak noon dahil walang pamasahe o baon. Ngayon, natutong magsulat ng liham ng pangarap. Araw-araw, habang pinagmamasdan ko sila, may bumubulong sa isipan ko. Ito ang tunay na yaman. Isang gabi, habang nagsasara ako ng bintana ng reading center, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan. Hindi tulad ng ordinaryong simoy ng gabi.
Ito ay parang may dalang alaala. Paglingon ko, nakita ko siya. Sa ilalim ng punong nara sa gilid ng daan, doon siya nakatayo. Si Elian. Hindi ko alam kung totoo ba yon o imahinasyon lang. Pero hindi ko na kanwestiyon. Hindi na ako lumapit. Hindi na rin siya lumapit. Nagkatinginan lang kami. At sa wakas, nakita ko yung ngiti niya. Yung ngiti niya, hindi na malamig. Hindi na misteryoso. Ngunit may halong lungkot. May halong galak. Tumango siya. At bago siya tuluyang maglaho, inangat niya ang kamay niya at itinutok sa dibdib niya. Para bang nagsasabing, "Salamat." At sa huling pagkakataon, alam kong pinatawad niya ako. Ma'am Rain, hindi ko po alam kung makukumbinsi ko ang mga tao sa kwento kong ito. Hindi ko rin alam kung may maniniwala. Pero ito ang gusto kong iparating sa mga makakarinig. Hindi lahat ng halik romantiko. Minsan, ito ay selyo ng kapalaran. At hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa dami ng ginto o alahas. Ang totoong kayamanan ay ang pagkakataong magbago, magmahal, at maglingkod. At kung minsan, kailangang mawala ang lahat para makita mo kung ano ang tunay na mahalaga. At kung babalik man siya sa buhay ko balang araw, hindi ko na hihilingin ng ginto. Ibabalik ko lang sa kanya ang ngiti na minsan niyang iniwan sa puso ko. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, at subscribe. Malaking tulong po yun para patuloy po tayong makapag-narrate ng mga stories. At sa boses po ng ginagamit ko dito sa channel ko, napag-isipan ko po na siguro alternate na lang po yung gagawin ko. For example, ngayong araw po ang upload ko po itong boses ko ang gamit ko and kinabukasan, yung isang boses po ang gagamitin ko. Hindi po ako mawawala. At sana po ay patuloy niyo pa rin po akong suportahan. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng mga sumusuporta sa akin. Lahat ng positive comments nakikita ko po yan. At sobrang nagagalak po ang puso ko na makita na nagugustuhan niyo po yung mga stories na napapakinggan niyo mula sa channel ko. Sobrang laking tulong niyo po sa buhay ko. At ayun, sa mga gusto pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo. At ilagay niyo na rin po siguro yung pangalan ng isa-shoutout ko dahil hindi po ako sigurado kung magiging tama yung pag-shoutout ko sa susunod na upload. Ayun, lagi po kayong mag-iingat. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.